Tinutugis ng pulisya ang riding in tandem na bumaril at pumatay sa isang vlogger sa Caloocan City. Ang biktima, nakatanggap daw ng pagbabanta bago mamatay. Saksi, si June Veneracion. Madaling araw ng Biyernes, natagpo ang duguan at may tama ng bala sa ulo ang vlogger na si Alicia Lipata, na kilala rin sa pangalang Mima Alicia. Mga salaring riding in tandem ang nasa likod umano ng pamamaril na ikinamatay ni Lipata at ikinasugat ng kanyang live-in partner. Ayon sa PNP, dati nang nakatanggap ng pagbabanta ang vlogger. Meron pong threat talaga sa kanya. And it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. But we're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Iniimbestigahan kung may kinalaman sa krimen ang hiwalayan nila ng dating karelasyon. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila. And there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila tinitignan. Gayon din kung may kinalaman ito sa pagka-pro-administration vlogger ng biktima. Isa rin pong malaking tsansa is yung her work related to being a vlogger. Tinutugis ang dalawang suspect sa pamamaril na posibleng inutusan umano ng isang mastermind. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima na naulila ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Sa kanyang burol, nakiramay ang ilang kapwa BBM supporter. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Mima Alicia. Fans po niya ako. Pwede po ako sa kanya sa batang ito. Panawagan ko kung sino ka mong pumatay o nag-utos kung meron man, sana po matakot tayo sa Diyos. Makonsensya kayo, sumuko kayo. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Wala pa umano sa system ng Ombudsman ang ipinasang counter-affidavit ni Senador Robin Padilla kaugnay sa kinakaharap na reklamong obstruction of justice. Bago po ang impeachment trial kanina, ipinakita ni Padilla ang orihinal na kopya ng ipinasa niyang counter-affidavit. Bagay na inalmahan ng isa pang senador dahil hindi raw tamang forum ang impeachment court para pag-usapan ito. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Bago pa man opisyal na magsimula ang ika-7 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tumayo si Senator Judge Robin Padilla at hiniling na basahin ang kanyang manifestation sa reklamong obstruction of justice. Kaugnay ito sa umunay pagharang nila ni Senador Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa pagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Ito po, hawak ko po ang orihinal. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kaagad. Hindi naman ito ikinatuwa ni Senator Judge Erwin Tulfo. Ilang araw na raw nagagamit ang oras ng impeachment court sa mga bagay na labas sa kaso ng bise. The time we waste here to defend ourselves is an injustice to the Vice President. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Binigyan din niya na dapat sa sesyon ng Senado ito tinatalakay. This is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Pero pagpunto ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, may kaugnayan sa impeachment trial ang anyay pagbabanta sa ilang senator judge. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard and the judges are being threatened,
you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. Nabanggit din ni Cayetano ang investigasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umunoy anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Lalo na't nagsilbi siyang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee. After we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today, but then i-question ninyo si Senator Padilla. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na manatili sa records ang manifestation ni Padilla. Tatalakayin daw ang ibang issue pagbalik ng sesyon ng Senado. Wala po kasi kaming sesyon. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang SONA ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pa sa system nila ang counter-affidavit ni Padilla. Buti naman po at meron siyang pinakita, no, na isang counter-affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter-affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says. So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter-affidavit reflects in our system. Pero kinontra ito ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the stamp of the Ombudsman Records Division. The next step of this is that we will be respecting the legal process regarding this and we will be awaiting further orders or resolutions from the Ombudsman. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Iniimbestigahan ng NBI ang umano'y flood control projects ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig. Ipinasapina naman ng NBI ang 4 na Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee para pagpaliwanagin kung bakit nagbayad pa rin sila ng renta na nasa 300 milyong piso kahit tapos na ang 2019 Southeast Asian Games. Saksi, si John Consulta. Pinadalhan na ng supina ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilSCOC. Sina Ramon Suzara, Donaldo Caringal, Dexter Estacio at John Lester Buencansejo. Mula siyam noong 2019 ay naging 6 na lang ang direktor ng PhilSCOC ayon sa General Information Sheet nito. Pero napansin ng NBI na hindi naging bahagi ng board si Senator Alan Peter Cayetano. May nakita raw na problema ang NBI rito. Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento. Ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PhilSCOC. Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Ayon sa NBI, mahalagang masagot ng PhilSCOC kung bakit sila nagbabayad pa rin ng malaking halaga kahit matagal nang tapos ang 2019 Southeast Asian Games. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa din. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin nila ang mga umunoy flood control projects ni Senator Cayetano sa Taguig City. We're already investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. Sagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano, may ginawa ng verifikasyon ang Department of Public Works and Highways kaugnay nito. Nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang I will verify. Samantalang binerify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI.
Confidential ang verification, huwag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. Sa mga taga SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Patuloy naming sinisikap kunin ang pahayag ng iba pang mga nabanggit. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 36% noong Marso, bumaba sa 29% ang approval rating ni Pangulong Marcos. Ngayong Hulyo, lumaki naman ang kanyang disapproval rating na nasa 50% ngayong Hulyo mula sa 45% noong Marso. Ang kanyang trust rating bumaba sa 28% ngayong Hulyo mula sa 35% noong Marso. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kaysa sa 44% noong Marso. Si Vice President Duterte, tumaas ang approval rating mula 55% nitong Marso, naging 56% ngayong Hulyo. Tumaas din ang kanyang disapproval rating mula 27% nitong Marso, naging 29% ngayong buwan. Ang trust rating ng Vice Presidente tumaas sa 58% ngayong Hulyo mula 54% noong Marso. Nasa 27% naman ang kanyang distrust rating ngayong Hulyo, mas mataas sa 26% noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 28 hanggang July 6, 2026. Sa pamamagitan po yan ng face-to-face interviews. 2,400 na ang respondent na edad 18 pataas ang nakapanayam para sa survey na may plus-minus 2% na error margin at confidence level na 95%. Ngayong araw po nagsimula ang pamamahagi ng 2,000 piso na ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng DSWD. Saksi si Oscar Oida. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, kakaba-kaba na raw ang 68 anyos na si Aling Luz Biminda. Butas-butas na raw kasi ang kanyang bubungan. Nais man daw niyang ipagawa, wala naman daw siyang mapagkukunan ng pambili. Kaya parang sagot anya sa kanyang panalangin nang mapag-alamang kasama siya sa makakatanggap ng ayuda mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng DSWD ngayong araw. Sakto po na, makabili akong nero. Kahit 3 lang muna. Tinatayang aabot sa 43 benepisyaryo mula Muntinlupa ang nakatanggap ng 2,000 pesos bilang bahagi ng programa. Sila yung mga nag-qualify sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA, Community-Based Monitoring System na pinaka-nangangailangan. Kung tutuusin, nasa 124 daw ang nasa listahan, pero yung iba, di na raw malocate. Yung iba naman po nakakulong. Yung iba po, nasa probinsya na po. Talagang mostly wala po na po sila dito sa Muntinlupa. Maliban sa Metro Manila, marami rin ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya sa Cagayan Valley, Laguna, Cebu, Cagayan de Oro, Davao Region at iba pa. Target ng programa na makatulong sa nasa 7.5 million households. Pero paano naman daw yung mga wala sa listahan, tulad ng 60 anyos na ina ni Melody na kinakailangan din daw ng tulong. Kung sakali po sana na na mabigyan po siya ng ganung tulong, bibili niya po sana ng maintenance niya po. Sa pagtutulungan po sa LGU, hahanapin sila at eventually magka-come up po kami ng iba pang mekanismo para malaman ng taong bayan kung sila ba ay beneficiary ng uplift assistance. So yun po, lilinawin lang po namin, hindi po magdadagdag ng listahan sa uplift kasi po yan po ay targeted, yan po ay pre-identified na ayon sa PSA list na nabigay sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magpapatuloy ang rollout ng programa sa mga sunod pang araw. At kung hindi man daw kayanin na makapunta mismo sa payout center, partikular sa mga nasa Group 2 o yung mga nasa poor at near poor category, CBMS ng PSA. They may send their representatives, so may means of verification. Kaya inallow natin na a representative could claim in behalf of that individual.
Ako si Oscar Oid ang inyong saksi.